Alam mo, hindi na sila aalis at handa mo silang dumipensa para ipaglaban ng inaangkin nilang teritoryo. Bantay sarado sa mga sundalo at pulis ng Malaysia ang kampong ito na pinagpuputaan daw ng grupo ni Rahamud Al-Kiram at umano'y daang-daang armadong Pilipino. Mag-iisang linggo na mula nang pasukin nila ang Sabah para ipaglaban daw ang teritoryo ng Pilipinas. Hinihikayat silang bumalik na ng Sulu. Pero ang mga kaanak ni Rahamud mahigpit ang bilin. Huwag nilang lilisanin ang anyay lupa at bayan nila. Kung may mangyari man, that is because we are in defense of their offense. Dating bahagi ng Sultanate of Sulu ang Sabah. Sinumpahan ito ng Britanya pero nang umalis ang mga Briton, naging bahagi ito ng Malaysian Federation. Para sa mga Kiram, binabawi lang nila ang dati ng sexy lady. 20 gunmen lang, yung armed men are with the crown prince. Hari, munding. I don't know why are they afraid of. Ang gusto lang naman namin is for them to talk to us. Hanggang sa ngayon, nagbabayad ang Malaysian Federation ng Pilipinas ng 5,900 o 77,000 pesos sa sultan ng Sulu bilang renta sa Sabah. Huling nabuksan ang renta ng Pilipinas sa Sabah noong panahon ng Marcos. Ang mga sumunod na administrasyon, Kuya, maganda, suka-suka ka lang ang issue. Sa gulo ngayon sa Sabah, hindi hikayat ng gobyerno ang mga Pinoy roon na umuwi na. Discussions are ongoing between the Philippine and Malaysian Ano ba ang pera sa Sabah? as well as the parties involved in the Dollar? Matatandaan ng Malaysia ang pagbidahan sa pagkakaroon ng Bangsamoro Framework. Pero ito daw ang dahilan ng pagpasok ng kampo ng Kiram sa Sabah dahil nabaliwala sila sa kasunduan. Actually, the territories that they're talking about in the framework in the BJE so kung ako si Lord, para kaya Hey! Carla Lim, Sexy lady. Sinasuhan namin ng Manila Vice Mayor Isko Moreno at ilang konsehalang Maynila ang mga pulis Ang sabi ni Lima? noong Sabado. Ha? Sa Tulungan sa ano? Pasulungan ko naman ng mga pulis, sabi niya. Pahalata talaga eh, no? Ang mga tauhan. Magkahiwalay na patong-patong na kaso rin ang istampa nila sa ombudsman. Handa naman daw si Manila Mayor Fred Lim na tulungan ang pulis sa pagsasampa ng kontra-demanda. Pahalata talaga si Lim. Mahirap naman hindi mo suportahan ng mga pulis. Pag gano'n, mag-demoralize ang official sector. Manila Police District. Siya po ay persahan niyang kinuha yung mga property ng mga konsyal Artista yan, diba? Hindi na siya nag-artista. bago tumawag sa akin ng mga konsyal noong panahon na inaaral Kagat-kagat. sila na bago ako tumating. balita naman Sakit. Sakit talaga. Binalik na po ng actress ang kanyang maiden name bilang username. Hindi mo rin nagustuhan ni Sunshine ang tila patunsyada ng kanyang mister na si Cesar Montano sa pagbababad daw niya sa Instagram. Matatandaan dito inaway ni Sunshine ang umano'y third party ni Cesar. Pinag-aaralan na raw ni Sunshine ang legal options tungkol sa pagsasama nila ni Cesar. Sabi nga lumalabas daw ang pagiging malikhain ng isang tao kung siya ay busog dahil dumadaan ang aking uta. Kaya naman ito naisipang pakinggan ng isang cafe para sa mga mahihilig sa art. Sa unang tingin ang live sa itong art gallery. Pero alam mo ba na ilan sa mga obrang ito gawa mismo ng mga customer ng Studio Trash Cafe na tambayan ito sa QC. Set and Go is the first in the Philippines where you could sip your favorite Pangit, Jillian. Pangit. Aray ko, nangahampos. Suplado ka. Ha? Ilong-ilo. Ay, puto. Pwede mo rito orderin. May katerno ang cheese at soda, may kombinasyong pretzels, brownies at prutas na swak para